Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon po tayong gagawin na DVD. Dinala po dito ng ating customer. Ang tatak po nito ay Promax DVD player. So ang issue daw po nito ay walang power mga kaberts. Wala daw po siyang power. So okay. Yan, tinesting ko mga kaberts, wala ngang power. So titignan natin mamaya kung bakit wala siyang power. I-troubleshoot natin yan mga kaberts. So yan mga kaberts, bago ang lahat mga kaberts, intro po muna tayo. Sige mga kaberts, mamaya po intro muna. Yan mga kaberts. So fast forward muna po natin mga kaberts habang binubuksan po natin yan. I-promote ko po yung aking channel. Kung bago po kayo sa channel na to, please subscribe at pa-like na rin po. At don't forget to share and to hit the notification bells para po lagi kayong updated sa mga video na gagawin natin. Yan mga kaberts, nabuksan na natin. So medyo may napansin ako dito mga kaberts, na repair na po pala to mga kaberts. Yan, no? Pinalitan na rin to ng power supply. Yan. Saka yung fuse nito mayroong maliit na wire, parang ginamper po siya mga kaberts. Yan. So tingnan natin mga kaberts kung ano ang sira nito mga kaberts. Yan. Tetestingin natin mga kaberts muna step by step yung sa power supply. So tetest po natin to step by step. Ang una po natin gagawin mga kaberts ay tetestingin natin yung saksakan o yung wire ng saksakan. Baka dun po yung sira nun, kaya tetestingin po natin. Okay, try po natin, baka kasi po doon may putol po doon ng saksakan. So ang ginawa po natin, doon po tayo sa continuity. So pag okay po yung saksakan na yan, tutunog po yung test bro natin, yung sorry mga kaberts, yung ating digital multitester. So okay siya mga kaberts, tumunog po siya. Yan, tumunog naman sa kapila naman po. Okay, tumunog po siya. Okay naman po yung saksakan niya mga kaberts. Yan, okay naman mga kaberts ang saksakan niya. Okay, sunod nating tetestingin mga kaberts itong switch niya po, yung on off niya po. Try po nating i-switch. Okay, hindi ko masyadong makuha mga kaberts. Masyadong maikli po yung test bro natin. Yan, okay, tumunog naman. So ayusin natin na mabuti mga kaberts, kasi hindi ko po masyadong nadidiinan, hindi po tumutunog ng maigi, kaya po testingin po natin mabuti. Baka po kasi dito ang sira eh. Kung dito ang sira, papalitan lang po natin tong switch na to. Yan, i-test natin mga kaberts. Maraming salamat pala mga kaberts sa patuloy nyo pong pag-subscribe at pag-support sa ating channel.
ang ginagawa po natin mga kabirds ay mga basic electronics. Kasi po kailangan po kasi alam po natin yung mga basics electronics. Dapat marunong po tayo mag-test ng mga pyesa. Yung mga capacitor na yan, mga resistor, diode, yan po mga importante po yan na parts ng parts po ng mga appliances natin. Lalo na yan, mga DVD yan. So okay mga kabirds, okay naman. Okay po yung outlet nya, yung switch, saka yung saksakan. So yan. Next po natin ay i-on po natin. I-open po natin mga kabirds. Tingnan natin supply mga kabirds. So ililipat po natin yung digital multitester natin sa DC. Yan, sa DC po tayo mga kabirds. Try natin po yung supply nya. Oo, yan mga kabirds, nakita nyo po may abnormal po sa yun, sa volts nya. So ibig sabihin mga kabirds, may shortage po yan. So yan mga kabirds. So yung customer naman natin mga kabirds, sabi ko sa kanya, kasi medyo pinalitan na nga ito, na-repair na nga ito ng iba. Sabi ko sa kanya, palitan na lang namin ng power supply. So ilalagay po natin dito yung digital. Sorry mga kabirds, hindi pala digital, sorry po. Ang ipapalit po natin yan, yung universal power supply po. Papalitan po natin yan. Palitan na lang po natin para mas maganda po. Kasi saka medyo mahaba po yung power supply na pinalit dito. So ang gagawin po natin, papalitan na lang po natin siya ng power supply. Tingnan po natin kung pag pinalitan ba natin ng power supply, magkaka-power na po ba talaga siya. So test natin mga kabirds. Okay yan mga kabirds, yung sirang power supply tinanggal ko po. Yan po yung power supply na luma, parang kinahuyan ng mga kabirds kaya palitan po natin ng bagong power supply. Yung power supply na yung mga kabirds, kung medyo malayo po kayo sa mga probinsya kayo, walang mga electronics, pwede naman po kayong bumili niyan sa Shopee. Ang mga presyo po niyan, mga 100 plus yata or 200, magkakaroon na po kayo ng power supply. Kasi katulad niyan mga kabirds, minsan mahirap pong bumili ng mga pyesa, lalo na pag walang mga electronics na nagtitinda sa ating lugar. So ang Shopee naman po ay lahat po ng mga parts sa electronics po ay nandun na po lahat mga kabirds. Pipili lang po kayong ng mga bibilhin nyo po mga kabirds ng mga pyesa saka power supply. Yun, nilagyan ko po ng tornilyo yun para po hindi na gumalaw. So baka po umandar na po ito, magka-power na po ito pag pinalitan po natin ng power supply. Siya nga pala mga kabirds, hindi lang po pala ang channel natin ay para sa mga tutorial ng electronics. Meron din po tayo mga tutorial para sa mga rabbit, meron din po sa tutorial kung paano gumawa ng souvenir. So marami po tayong gagawin na mga video para po sa inyo mga kabirds, na mga tutorial para po makatulong man lang tayo kahit papaano sa inyo mga kabirds. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko mga kabirds kung medyo utal-utal tayo minsan. Pasensya na po kayo kasi sa totoo lang mga kabirds, nagsisimula pa lang po tayo sa channel na to, sa YouTube channel na to. So yan mga kabirds, nagkakabit na po natin yung para sa mga outlet nya. So ito, try na po natin yan mga kabirds, makasakaling magka-power na. Yan, i-on natin. Okay mga kabirds, nakita nyo po, nagka-power na mga kabirds. Yun, ayos. Mayroon din siyang display. So ang problema lang talaga ito mga kabirds, sa power supply. So buti na lang pinalitan natin.
para hindi na tayo medyo mahirapan sa pag-troubleshoot nito. So, tingnan natin yung volts niya. So, okay, yung positive 12 may 11.22. Good po yan. Good po siya. Ayan po, yung pangalawa ay ground po yan. Saka yung pangatlo, ground po. So, ayan pong isa. Ayan po ang positive 5. So, may 4.9 po tayo. So, okay po siya. Good po. So, I think under po to. So, tetestingin natin mga kaberts kung okay yung DVD to, kung tutunog po ba siya. Yan, habang kumukuha po ako ng speaker, fast forward po muna natin. Medyo hindi ko po kasi kaagad nakuha. Yan, okay na mga kaberts. Nakuha ko na po yung speaker na ikakabit natin. Try po natin kung okay pa po yung lens niya. Medyo may katagalan na kasi ito mga kaberts. Baka hindi na po okay yung lens niya. Ayun. Yun mga kaberts. Mahirap po mag-open. Hindi po nag-open ng maigi mga kaberts. Dahil po yan sa katagalan na yun mga kaberts. Siguro na-stuck po ito ng matagal. So, tingnan natin mga kaberts to. Itong CD-ROM na to. Try po natin nabuksan, baka po hindi lang naayos ng maigi. Pantayin po natin mga kaberts. Mahirap pa rin talaga mga kaberts na bumukas. So, ang gagawin natin mga kaberts ay bubuksan natin yan. Ayan. Kasi okay naman nag-okay siya. Tapos mamaya ayaw na naman magbukas. So, kailangan na tulungan pa natin. Hindi na po siya marunong magbukas. Hindi na po niya natatandaan kung paano magbukas. Kailangan natin siya turuan uli mga kaberts kung paano magbukas. Joke lang mga kaberts. So, buksan natin mga kaberts at ayusin natin. Pantayin natin maigi ba? Kasi hindi na pantay ng maigi. Kaya ganun siya, hindi siya agad nagbubukas. Kailangan pa natin ng tulungan. Muli mga kaberts, kung bago po kayo sa ating channel dito sa Rome's YouTube channel, mag-subscribe na po kayo mga kaberts. At like and share nyo rin mga kaberts. At don't forget to hit the notification bell para po lagi tayong updated mga kaberts sa mga tutorial na video ginagawa natin. Maraming salamat mga kaberts sa patuloy nyo suporta sa atin. Yan, okay na mga kaberts. So try natin na ayusin dito sa pinaglalagyan niya kasi hindi na si sentro ng maigi. Kaya sumasabit siguro yung CD-ROM. Yun, no? Sumasabit. Yun. So, ayusin natin yung mga kaberts. So, okay siya mga kaberts. Okay naman po yung CD-ROM niya. Saka, umiilaw naman po yung lens niya. So, I think okay naman po to. So, subukan po natin tornilyohan. Tapos, pantayin natin. Lagi niyong tatandaan mga kaberts, kung may problema po tayo sa power supply ng DVD, doon nyo po tignan
Kung wala po siyang power, sigurado power supply po ang problema niyan. So testing nyo lang po yung saksakan, yung switch ng on-off, saka po yung voltahe niya, kung okay po yung voltahe niya, kung tama po doon sa nakalagay na voltahe o hindi. Kasi pag ganun po ang nangyari, ibig sabihin may problema po yung power supply natin. Kung okay naman yung power supply natin, baka po may problema yung board na po, yung main board ng DVD natin. So yun po ang kailangan natin i-test. So okay na mga ka-birds. Okay na po to. So kakabit ko lang po yung mga tornilyo mga ka-birds para matesting na natin kung okay ba, tumutunog ba to, nagre-read ba ito. Kaya testingin na natin mga ka-birds. Yan, okay na. Try natin mga ka-birds sa CD kung okay yung CD nya. Yun, okay na mga ka-birds. Bumukas na siya, maganda yung pagbukas niya. Yan, umikot na mga ka-birds. So tingnan natin. Yun mga ka-birds, okay naman siya, tumunog naman po siya. So okay naman po yung audio niya, maganda naman po yung audio niya, malinaw. So testingin naman natin mga ka-birds yung USB. Kuha lang po ako ng USB, try po natin testingin. Para kung walang CD, kasi ang mga CD ngayon mga ka-birds, paubos na o paalis na, kumbaga sa ano, pawala na po. Kaya po karamihan po ay sa USB na po nilalagay. So kaya po kung bibili kayo ng mga DVD, dapat may mga lagyanan po ng USB kasi karamihan talaga sa USB na. So try po natin yung USB nya kung okay naman. So yan, okay naman mga ka-birds, tumunog naman po. So okay naman po lahat. Siguradong matutuwa na naman po nitong ating customer. May makakasaya na naman po tayong mga customer nito mga ka-birds. Yan, okay na mga ka-birds. So ganun lang mga ka-birds, simpleng basic lang mga ka-birds na pag-aayos ng ganitong troubleshoot sa power supply problem. So yan mga ka-birds, maraming salamat mga ka-birds sa uulitin muli na video natin. Yan, okay na, may matutuwa na naman na customer nito. Maraming salamat mga ka-birds sa support at patuloy.